Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Gospel of Luke, chapter 2, verses 10 hanggang 11. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. The season of hope. Bakit kaya pagka Pasko ay nabubuhayan tayo ng pag-asa? Kasi pinapangaral po, kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. At ito po sa kwento natin ngayon, mapapansin niyo po, nung in-announce ng anghel, yung kapanganakan ng Panginoong Jesus, in-announce niya po ito dun sa mga shepherds. Siguro magtatanong tayo, bakit sa mga shepherds pa? Hindi na lang dun sa mga maimpluwensyang tao para mabilis na maipakalat yung balita. Alam niyo po, katulad po sa panahon natin ngayon, ang mga tao po ay abala nung panahon ay pinanganak ang Panginoong Jesus. At ang available lamang po na makikinig sa anghel ay yung po mga shepherds kasi nagbabantay po sila sa kanilang mga tupa nung gabing iyon. At ito pong nakakatuwa po. Ang Diyos po kadalasan gumagamit lamang po ng mga ordinaryong tao para ipalagana po yung kanyang extraordinary message. Kaya po itong mga shepherds na ito, agad-agad ay pinuntahan nila ang Panginoong Hesus dun po sa Bethlehem at nakita po nila ang Panginoong Hesus at ipinamalita po nila na ipinanganak na po ang Savior. Ngayon, ano po ba ang layunin ng mabuting balita? At sino ba ang dapat tumanggap ng mabuting balita? Ang mabuting balita po ay nagbibigay ng pag-asa sa tao. Ano po? Kaya lamang po ang tao, tinatanggihan po palagi ang mabuting balita. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 19, this is the verdict, light has come into the world, but men love darkness instead of light because their deeds were evil. Yun naman pala, no? Ang Diyos nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng tao. Kaya lang, bukas ba ang tao sa pakikinig sa mabuting balita? Kaya napakapalad po ng mga shepherds. Ano po? Kasi bukas sila na makinig sa announcement na ipinanganak na ang Panginoong Hesus. Kaya nagkaroon sila ng encounter kay Lord. Ano po? At yung encounter na yun, bumago sa kanilang buhay. At sila mismo ay naging messenger ng gospel. Ikinwento nila sa maraming tao yung kanilang nasaksihan. Ngayon, ito ang mahalaga sa buhay. Kaya maraming tao ngayon nawawala ng pag-asa. Marami sa atin walang purpose. Ano po? Alam niyo po, tanda-tanda ko po yung kalagayan ko nung hindi ko pa kilala ang Panginoong Hesus. Ano po, nagtatrabaho ako, kumikita ako, gumigising ng maaga, ano po, umuuwi ng gabi, naglilibang, nagsasayang pilit, pero at the end of the day, napakalungkot ko pa rin po. Bakit po? Naalala ko nung mga panahon na yun, usong-uso yung Christian song na Tupang Ligaw. Lagi ko po yung napapakinggan na pinapatugtog po sa bahay namin. At naisip ko, parang ito yung aking buhay. Para akong isang tupang ligaw. Ano po? Kahit nabibili mo naman yung gusto mo, kahit sabihin na natin may trabaho ka, meron kang ginagawa sa buhay or busy ka, pero at the end of the day, malungkot ka pa rin. Kasi po, ang kulang sa atin yung purpose. Walang purpose yung ating buhay. Kaya alam niyo po, totoo yung sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 12. Sabi po rito, noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel. At sabi rito, hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy, nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Yung palang kalagayan ng isang taong hiwalay kay Kristo. Walang pag-asa, walang Diyos. Para tayong tupang naliligaw. Ano po? Kaya alam niyo po, marami sa atin yan ng kalagayan. Kailangan magkaroon tayo ng encounter sa Lord. Kasi ang Lord lamang po ang mag-aalis sa atin sa kadiliman. Sa hopelessness na meron sa mundong ito. Ano po? Kailangan mapakinggan natin yung mabuting balita. Pangalawa, lahat ng tao dapat kilalanin si Jesus bilang Panginoon. Kasi kailangan po natin ng guide sa buhay na ito. Napakadilim, napakagulo ng mundong ito. Napaka-busy ng mundong ito. At ang mundong ito walang ibinibigay kundi pasakit sa tao. Kaya mapapansin nyo, ano po?
Hindi naman pera talaga ang sagot sa buhay ng tao eh. Maraming tao kahit nakamit na nila yung karangyaan, kayamanan sa buhay, malungkot pa rin. Bakit po? Kailangan nila ng Lord sa kanilang buhay. Ang Panginoong Hesus lamang ang magdadala sa atin sa liwanag. Pang huwag tayong maligaw at mapahamak sa mundong ito. At higit sa lahat, ito yung pinaka-importante. Kaya minsan hopeless yung ating buhay kasi wala tayong mission. Walang purpose, walang meaning. Akala natin ipinanganak lang tayo sa mundong ito para magtrabaho, kumita ng pera. No? Pagdating ng araw, lilipas ang ating buhay. Akala natin yun lang ang kahulugan ng buhay. Pero alam niyo po, nagkakaroon ng meaning ang buhay natin kapag nakilala natin ang Panginoong Hesus at mamumuhay tayo sang-ayon po sa kanyang purpose. Ano po? Katulad nito mga shepherds, ano po? Siguro boring yung kanilang trabaho. Pero nung nakita po nila ang Panginoong Hesus, nagkaroon sila ng encounter sa Panginoong Hesus, kinalat nila ang mabuting balita sa lahat ng tao. Nagkaroon kasi ng purpose yung kanilang buhay. At ito po nakakatuwa. Kahit mga ordinaryong tao lamang po tayo, pwede nating ipalaganap ang extraordinary message ng Diyos, ang mabuting balita na si Jesus lamang ang tanging tagapagligtas ng tao. Katulad ng mga shepherds, ordinaryong tao, pero ginamit sila ng Panginoon to preach the good news. So again, ito po si Pastor Yoyo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.